Wala po talaga ito. Pakiusap ni Gwen sa tiyahin niya. Tulog lang ang katapat nito, and then I am good as new. Hindi niyo na po sana ipabot kina mami at daddy ito. Gwen, sa tingin mo ba gagawin ko yon? Piniling ka nila sa akin, kaya dapat lang na malaman nila. Sagot naman ni Ai Cheryl niya. Whatever this is. Nasa klinik sila ng isang kilalang doktor sa isang prestiyosong ospital sa Maynila. Na-refer sa kanila ang doktor na ito ng isang kaibigan. Kasalukuyan nilang hinihintay ang doktor dahil ngayong araw nito babasahin ang mga resulta ng mga test na ginawa kay Gwen sa loob ng 2 linggo. Ang simpleng sakit ng ulo niya ng una ay naging madalas hanggang sa nahimatay na lamang siya sa school. Siya ay si Gwyneth Chua, 18 anyos. Gwen for short. Kakagraduate lamang ni Gwen sa kolehiyo sa kursong tourism at bata pa lamang siyang nakapagtapos dahil na-accelerate siya ng ilang beses dahil sa angkin nitong talino. Ang mga magulang niya ay kapwa nagtatrabaho sa magkaibang bansa. Ang nanay niya ay nasa Amsterdam at ang tatay niya naman ay seaman sa barko na may rutang international. Madalang pa sa madalang kung magkita-kita silang mag-anak. Minsan nauna ang mami Janet niya. Minsan naman ay ang daddy Ryan niya ang naunang magbalik ng bansa. Ang huling beses na nabuo silang mag-anak ay 5 taon na ang nakakalipas. Noong graduation naman niya ay parehong hindi nakauwi ang mga ito. Mabuti na lamang at nandoon ang Ai niya, kapatid ng tatay niya si Ai Cheryl. Half Chinese si Gwen dahil ito sa father's side niya. Kahit nakasanayan niya ng Chinese internment ang gamit niya sa tiyahin niya at sa iba pang family members niya sa side ng daddy Ryan niya. Kasi Ai, ayaw kong mag-alala sila. Gwen, mas mag-aalala sila kung hindi ko sasabihin. Paano kung hindi lang simpleng sakit ng ulo yan? Aba, ilang beses na yung sinabi ni Alonso ha? Si Alonso ay dinila sa university na pinapasukan niya. Napasapo na lamang ng ulo si Gwen. Naramdaman kasi niyang pumipitik-pitik na naman ang ugat. Napapikit siya sandali. Oo nga pala, kaklase mo si Dean Salazar sa university. Walang ligtas sa'yo, Ai. Lahat na nalaman mo. Was there any time na hindi ako ang rason kung bakit mo kinakausap si Dean? Kumunot naman ang noo ng magandang tiyahin niya. Gwen, malumanay na babala nito. Whatever you're thinking, it's definitely not what it is, okay? Napasandal na lamang si Gwen sa malambot na sofa sa klinik ng doktor niya. Napangiti ito. Tila may gustong iparating sa Ai niya. Pero nagdadalawang isip ito. Ai, ang point ko lang naman po kasi ay malaki na ako. Gets ko na yung dedication nyo na alagaan ako. But you know, you have a life too. I know you like Dean Salazar. And I also think na gusto ka rin niya. Kasi like you, he's not married. And I'd know if he's seeing anyone. Kasi madidismaya ang isang female professor sa university pag nalaman nilang taken siya. Mabilis na naging interesado si Cheryl sa sinabi ng pamangkin. Talaga? Madami palang may gusto sa tukmol na yon? Yes, pogi kaya yun. I can manage now, Ai. Pwede ka nang bumalik sa pagtuturo para lagi na kayong nakikita ni Dean Alonso Salazar. Hindi ba sabi niya, bibigyan ka niya ng item? Basta't sabihin mo lamang kung kailan gusto? Bagay kaya yung Cheryl Chua Salazar? Uy, bagay. Tukso niya pa sa Ai niya na hindi na napagilang mamula. May katotohanan naman ang sinasabi niya sa Ai niya. Buong buhay kasi nito ay ginugol na sa pagpapalaki sa kanya. Matapos kasing manganak ng nanay niya, ay ang Ai na niya ang nag-alaga sa kanya. Minsan nga ay nagsiselos na ang mami Janet niya dahil sa close na silang dalawa. Ganon pa man, ay deserve din ng Ai Cheryl niya ang makaranas ng buhay na solo niya. Ni hindi na nga nito na ipagpapatuloy ang passion nitong pagtuturo sa literature and arts, kahit na nakapagtapos ito bilang summa cum laude, kasama na ngayon din nila sa department ni Gwen. Mahal na mahal niya ang Ai niya, kaya't hanggat maaari, ay pinupush niya itong balikan ng mga bagay na hindi na nito nagawa dahil sa kanya. Cheryl's entire life was put on hold for her.
Si Aya Cheryl at ang daddy niya na lamang ang magkapatid at ang mami niya ay solong anak lamang. Parehong wala na ang mga lolo at lola niya both sides. Kaya ang best candidate for the job ay ang Aya Cheryl niya. Ito rin ang nagpresenta na mag-alaga sa kanya dahil nag-iisang pamangkin lamang siya at ayaw naman ng mga magulang niya na ipagkatiwala siya sa iba. Hindi gaya ng ibang Chinese na may kaya. Ang daddy niya ay hindi na pamanahan ng mga negosyo kaya't kailangan itong makipagsapalaran sa barko. Para naman mapabilis ang kanilang pag-asenso, ay napagdesisyonan ng nanay niya na mag-apply bilang isang nurse sa Amsterdam. Maaliwalas na ang buhay nila ngayon, ngunit ayaw pa rin tumigil ng mga ito sa kakatrabaho. Si Gwen ay may trust fund at sariling savings sa bangko. Kahit na half Chinese lamang siya, ay nasa sistema niya pa rin ang pagiging masinop sa pera. May sarili na silang bahay at mga negosyo na nakaplano ng ipamanage kay Sherry pag nakapag-migrate na si Gwen papuntang Canada dahil doon niya gustong manirahan. May bahay na rin kasi sila doon. Masasabing planado na ang buhay niya. Ang hindi lang na plano ay ang mga susunod na mangyayari kay Gwen. Napahawak sa braso ni Cheryl si Gwen ng maigpit. Ano, sumasakit na naman ba? Kailangan ko na bang tumawag ng nurse? Nagpanik na ang Aya Cheryl niya. Gwen, say something. Saglit siyang nanahimik. Pinakaramdaman ng makirot na pagpintig ng ugat sa ulo. It comes and it goes, Aya. Minsan tolerable, minsan naman ay hindi. Masarap manapak. It's like a toothache, but extremely amplified. I hope may prognosis na si Doc. Ilang linggo na tayong pabalik-balik eh. Medyo busy yun Puro orders lang ang binibigay. This is the first time na makikita natin siya in person. Pangit siguro yun, tapos matanda na. Sikat na doktor eh. Bumongiskis siya nang makaramdam na ng ginhawa. Technically, pag sikat at well-seasoned, highly recommended. Di ba matanda na usually? Ano ka ba? Graduate ka na. Wala ka ng pasok. Saka walang issue kung pangit. Ang mahalaga ay magaling na doktor at malaman na natin kung ano yan para magamot na. Ay, imbes na nasa milk shop ako at nagmamanage ng store, nandito ako. It's a waste of time and money. Reklamo niya. Hindi ito waste of time, okay? Para ito sa kalusugan mo. Nag-aalala na kami dahil sa padalas na yan. Nagkibit balikat na lamang si Gwen. Wala rin namang magagawa ang pagmamaktol niya dahil kukulitin lamang siya ng Aya niya hanggang sa pumayag na nga siya sa gusto nito. Nasa early 40s na si Aya Cheryl niya, pero dahil banidosa at maalaga sa pangangatawan, ay akalain mong nasa early 30s pa lamang ito. Prioridad din ito ang kalusugan niya, bukod sa pag-aaral, kaya useless lang ang pakipagtalo rito. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang binata. Halos kaedad lamang ito ni Gwen, kahit naisip niyang baka anak ito ni Dr. Michael Angelo B. Velasquez. Gwapo ito at napaka-preskong tignan. Ito yung mga tipo ng lalaki sa university na hindi pinagpapawisan. Walang effort pero kilabot ng mga kolehiyala. Ngumiti ito nang makita sila. Hi, sino sa inyo si Gwen Chua? Siya. Turo ni Cheryl kay Gwen. Busy pa rin ba si Doc? Bakit po? Tanong naman ito pabalik. Kasi kanina pa kami dito eh. Sabi kasi sa amin ng sekretary ni Doc, siya mismo ang kakausap sa amin. Mukhang hindi na naman kami magpapang-abot sa lagay na ito. No, he will see you. Pumunta ito sa likod at bigla na lamang nawala. One moment please. Nandiyan lang pala si Doc sa loob, Ai. Nagpanik naman si Gwen. Hala, baka narinig nung sinabi kong baka pangit siya, kaya ayaw makipagkita sa pasyente. Nako, baka imbes na pagalingin ako, baka lasunin pa ako kasi na-embark sa akin, Ai. Let's go, hanap tayo ng ibang doktor. Ano ka ba? Hindi ba sabi mo baka matanda na yon? Kaya baka soundproof yung room, hindi tayo naririnig. Ito ang banding nilang magtsahi. Click na click sila kaya kahit malayo ang age gap nila, ay para rin silang magkaibigan. Malaya ring naipapabot ni Gwen ang lahat ng mga opinion niya
nang hindi nangangamba na baka mapagalitan siya nito. Bukod pa roon, ay nasisiguro niyang may mga bagay na sa ayaw niya lamang masasabi kahit na may mga magulang pa siya. Isa siguro yun sa mga disadvantages ng hindi niya paglaki kasama ang mga magulang at hindi niya maiiwasan iyon. Ganon pa man, ay ramdam niyang gumagawa ng paraan ng nanay at tatay niya para kahit papaano ay maging komportable siya sa kanila. Muling bumukas ang pinto kung saan pumasok ang binata kani-kanina lang. Kaya again, pati nito ulit sa kanila. Ikaw? Sabay sambit ni Gwen at Sherry. Ikaw ang doktor ko? Ulalas ni Gwen. Ikaw si Doc Michael Angelo B. Velasquez? Oo. Bakit, may problema ba? Paano ba naman kasi? Ay nakaputing coat na ito at may stethoscope sa bulsa. Nagpalit rin ito ng pang-itaas na damit, lalalong nagpaangat sa pagkaamoy baby nito. Ano to, joke time? Hala, bakit? Manghang-mangha naman ang binata sa reaksyon ni Gwen. You can't be my doctor. You're barely my age. Oh, that's stereotyping, Gwen. Accelerated ako several times, also in college. And I think my recommendations and track records as one of the youngest neurosurgeons in the country speaks in my behalf. Ha? Accelerated din ako, no? Then act like it, Miss Kua. Antipatiko. Inawat ni Sherry lang pamangkin. Pasensya ka na, Dok, ha? Nakakain tong pamangkin ko ng gabi Makati ang dila. Ako na po ang humihingi ng pasensya at saka umaatake na naman kasi ang sakit ng ulo niya. May result na po ba ang mga test na pinagawa niyo sa kanya? Napaka-professional ng batang doktor. Rumesbak lang naman ito nang maprovoke niya. Napahiya si Gwen dahil tunay ngang wala sa lugar ang inasta niya sa harapan ng lalaki. Sorry, I is right. My head is killing me. Please sit down. Muestra nito sa upuan sa harapan ng desk niya. About that, kaya ako pinagawa ang napakaraming test para kay Gwen ay para makasiguro. Hindi ako magpapaligoy-ligoy pa. Back here, I am what they call the executioner. I either bring great news or dreadful news. I am afraid that it's the latter. Cut the chase, Doc. Walang panahon si Gwen para sa small talk. Gusto ko lang malaman. Make it simple and concise. Layman's term, if possible to avoid confusion. I see kung prefer mo ang ganon. Naglaro mo lang tingin ito sa kanila. I regret to inform you that you have a stage 4 cancer, Gwen. What? Parang pinagbagsakan ng langit at binuhusan ng nangyayelong tubig si Gwen. Dapat pala ay hindi niya pinressure ang doktor. There must be a mistake. Those results are not mine. I guess there was a mix-up sa laboratory niyo, Doc. Or inefficient ang personal niyo. This cannot be happening, Doc. This is the reason why I asked you several tests, including biopsy. Kalbado pa rin ito sa kabila ng pag-hysterical ni Gwen. Doc, tigil-gal ni Sherry. Is it possible to make mistake? Not a chance. I am very thorough, Miss Kua. Even our laboratory staff exercises meticulous labeling of specimens to avoid instances like this. Sa stage 4, ano na ang status ko? Matapang na tanong ni Gwen. Don't you dare sugarcoat it. I am not a child and I can deal with it. Babala niya sa doktor na mukhang naaawa sa kanya. Alam ko ang mga ganyang titig, Doc, at hindi ko gusto ang kinakawaan ako. Napalunok si Michael. Pinapahanga siya ng pasyente niyang ito. Very well. Stage 4 is the most aggressive and serious type. Survival rate? Tanong ulit ni Gwen. Napatingin muna siya sa tiyan nito. Nang tumango ito bilang sign of approval, ay saka lamang siya nagpatuloy. The average survival time for a stage 4 astrocytoma is 12 to 18 months. Sadly, only 25% of a patient with a stage 4 survive more than a year. And only 5% survive more than 5 years, Gwen. Napangiti pa muna ito bago tumayo. A year? Give or take a few months, ha? Thank you, Doc. Tumalikod na ito at tinungo ang pinto. Gwen, sandali. Yes? If you want, you can ask for a second opinion. No, but thank you for the suggestion.
Sabi mo nga, ikaw ang isa sa mga pinakamagaling sa bagay na ito. And I believe you. If I have roughly a year to live my life, dapat pagplanuhan ko kung saan ko gagamitin yung mga panahong natitira para sa akin, hindi ba? Yun lamang at umalis na ito. Naiwan si Ai Cheryl na tulala pa rin sa bilis ng pangyayari para sa kanyang pamangkin. May parte ng pagkatao niya na nagsisisi siya kung bakit pinilit niya pa si Gwen na magpatingin. Ngunit sa kabilang banda naman, maganda na rin na malaman nila at hindi sila masusurpresa kung sakali. Miss Kua, I am so sorry. Inabot niya ang isang handwritten note dito. This is my personal number. Kung kailangan niyo ako, please don't hesitate to give me a call. Gwen is in denial and she will need moral and professional help at this time. Nagpasalamat na si Cheryl sa batang doktor at hinabol ang pamangkin niya. Si Dr. Michael Angelo B. Velasquez naman ay naguguluhan sa nararamdaman niya para sa dalaga. Isa siyang trained professional at bahagi ng training na ito ay ang paghihiwalay ng pansarili niyang interes mula sa profesional. Ngunit tila may ibang hatak sa kanya si Gwen Chua. Hindi niya inaasahan ang reaksyon nito nang malamang may taning na ito sa buhay. Para bang pinilit itong maging matapang para hindi siya magpakita ng kahinaan. Wala pa siyang pasyenteng ganoon. Halos lahat ay naiiyak. Naapektuhan naman si Gwen noong una, pero bigla ang ginawa nitong kambyo. Tiyak niyang hindi lamang siya ang nagulat. Maging ang ayi nito ay hirap na unawain kung ano ang tumatakbo sa utak nito. Kaya ibinigay niya ang personal number niya, kahit hindi naman niya ugali yun. May work phone ng bawat doktor, at may personal phone din sila para sa personal nilang buhay. Pumasok ka na, Bal. Sisirain mo ba ang pinto ng klinik ko? Hey, Duki. Pati ng matalik niyang kaibigan na charge nurse sa parehong ospital. O bakit nakasambakol yung pagmumukha mo, pre? What is it this time? Ay, masungit. May good news pa naman sana ako sa'yo. Ano nga? Malayo pa ang merienda, Bal. Huwag mo akong takamin. Walang lumpia sa cafeteria. Sinek ko na bago pa ako maunahan. Umupong pasalampak ang kaibigan sa couch ng klinik niya. Marahil ay wala itong ino-okray ni intern o hindi niya feel na nurse. Kilalang kilala siya nito mula split ends hanggang ingrown niya. Sa kanila na ito lumaki at nagkaisip. Yaya ni Michael ang inang ni Bal, kaya't halos sabay na silang lumaki. Mas matanda si Bal ng 4 na taon pero isip bata pa rin ito. Ano nga? Ang alin ba? Singhal niya. Ayaw mo ba talagang marinig ang good news ko sa'yo, Mike? Sabihin mo na kasi, bago ko pa mabato sa itong paperweight na ito. Hinawakan niya ang bronze figure sa lamesa niya, bilang panakot sa kaibigan. 1, 2, 3. Si Nurse Trina, yung patay na patay sa'yo, hini-invite tayo para sa housewarming niya. Ano, go tayo? Weekend naman eh, saka wala akong duty bukas. Sige na. Saka, nandun din kasi si Marlon eh. Maagap nitong sagot. Hindi straight na lalaki ang kanyang kaibigan. Close at gay pa ito. At sa buong ospital, ay siya lamang nakakaalam na Valerie ito paggabi. Si Bal lang rin ang tumatawag na Mike sa kanya. Ang Marlon na tinutukoy nito ay isang respiratory therapist sa ospital. At ito ay yung tipo ng lalaking bet na bet ng kaibigan niya. Bata pa lamang ay kinakikitaan na ng sintomas ng bahagari ang kaibigan niya. Kaya naman ang gender preference nito ay hindi kailanman naging issue para sa pagkakaibigan nila. Si Rina naman ay nurse rin sa parehong ospital na walang pakialam sa hierarchy. Very vocal ito sa pagpapakita na gusto siya nito. Umabot din ito sa puntong nangangaway ito ng kapwa nurse kapag nalalaman ito na may gusto ito kay Michael. Kahit naman may pagkapilyo siya, ay hindi siya nakikipag-date ng taga-parehong ospital dahil sooner or later ay magkaka-conflict of interest sila at yun ang iniiwasan niya. Mahal niya ang propesyon niya, kaya hindi niya gusto ang ideya ni Val. Skandalosang nurse Rina at baka maging problema lang ito kalaunan para sa kanya. Val, medyo toxic ang araw na ito. What's up? Wala naman. Tanggi pa niya. Come on, Mike. Sa akin ka pa ba maglilihim? Oo nga naman.
of all the people in your life, sa kaibigan mo pang kloseta ka magtatago. That's suicide, Michael. Pangungutya niya sa sarili. Wala siyang sikreto na hindi nakakarating kay Val. Mahihiya ang FBI sa kaibigan niya. Napasandal siya sa kanyang upuan. Val, you don't know but I had this patient a while ago. O tapos, she's something. Hindi maapuhap ng batang doktor ang nababagay na salita para mailarawan ng pasyente niyang si Gwen Chua. Sus, palatak ni Val. Ilang beses na tayong napunta sa ganitong eksena, Michael. Lahat, she's something. And then what? May makita kang close, tapos iiwan mo na sa ere, tapos sa akin ka hahanapin ni girl, tapos magtatago ka na naman. Diyos ko, Michael, baka naman time na para magbago ka, ano po? Hoy, ikaw nga tong may pareto-reto kay Nurse Rina eh. Tapos ikaw tong maraming sinasabi. Depensa naman niya laban sa kaibigan. Dahil sa angking kagopuhan na charm, likas na chick magnet ang batang doktor. Kapag trabaho naman ang pinag-uusapan, ay walang masasabi sa kanya ang mga kasama. Dahil isa nga naman talaga siya sa mga magagaling at kapita-pitagan pagdating sa neuroscience. Yun nga lang, tao rin naman kasi siya at may pagkapilyo pagdating sa mga babae. Hindi pa niya nararanasang manligaw ng babae dahil sila ang gumagawa ng paraan para makalapit sa kanya. Shucks, sumasakit ang ulo ko. Reklamo niya sa sarili. May taning na yung buhay ng tao, Michael Angelo. Lahat naman ng bagay may first time. Kung sakali, siguro na ata ang first time ni Doc. Kung tutuusin naman kasi, ay harmless ang attraction na nararamdaman niya para sa dalaga. Pwedeng nagagandahan lamang siya rito, di ba? Ano, go ka mamaya? Hard pass muna ako, Val. Hala, bakit? May bago akong prospect, no? Sino yun? Bakit hindi ko alam? Taga rito ba? O relatives ng pasyente? O hindi ba bawal yun? Sira ulo. Hard pass lang muna. Nagbaktol naman si Val. Sige na, saka ikaw tong may kotse. Alam mo naman na iniimbitahan lang naman ako ni Rina dahil alam niyang madadala kita roon. Gusto ko lang naman magka-love life. Oy na oy ito pagdating kay Marlon. Magladlad ka muna. Paglabas mo dito, ang makikita lang ng mga tao ay ang bruskong barkada ni Doc Michael Velasquez. Kasama nga natin sa gym si Marlon eh. Paano mo magiging jowa kung hindi nga nila alam na may pusong mamon ka? May point ka rin. Napaisip ito. Okay na yung hard pass mo. Bukas na bukas ay papasok ako ng naka-ponytail. Natatawang biro nito bago umalis. Basta't bawal jumawa ng pasyente, okay? Bakit? Wala naman sa bylaws ng ospital yun ah. Basta, yung mga pasyente mo, kung hindi terminal, wala nang pag-asang gumaling. Kaya wag na, please lang. Yung mga taong in the brink of death, dapat happy na nga lang sila. They don't need heartbreaks. Dapat yung mga natitira nilang oras ay puno na lamang ng positivity. Ganun. Advance ka masyado. Nagandahan lang ako sa last patient ko. Yun lang yun. Ah, nakita ko yun. Maganda nga siya, Michael Angelo. Nakangiti ito noong una, pero bigla na lamang tumabang ang muka. Mukhang mabait yung tao, at base sa ekspresyon ng mukha niya at mukha ng kasama niya, feeling ko, terminal yon. Kaya kung balak mong paglaruan, sinasabi ko sa'yo, may special space ka sa impyerno kapag ginawa mo yan. Grabe ka naman sa akin, Valerie. Tumayo naman ito para bumalik na sa duty niya. Kaibigan kita, and I've seen that look on you before, Mike. Please lang, wag mo nang ituloy. Nakarating na nga ang magtiyahin sa bahay nila nang walang imikan. Si Cheryl ay pinakikiramdaman lamang ang pamangkin. Nakadepende kay Gwen ang magiging susunod na galaw niya. Kung pangungunahan niya ito, ay maaaring lalo itong madepress. Kilala niya ang pamangkin. Strong at independent ito. Yun ay dahil wala siyang ibang maasahan at masasandalan sa buhay. Kahit naman lagi siyang nasa tabi nito, iba pa rin kung ang mga magulang sana nito ang kaagapay ng bata sa paglaki. Batik niyang nauunawaan naman ni Gwen ang pinanggagalingan ng mga magulang. Pero bilang siya ang mas nakakakilala sa bata, alam na Cheryl na sabik si Gwen sa pag-aaruga ng mga magulang at hindi na sapat ang pinansyal at material na suporta para sa anak ng kapatid at asawa nito. Anong gusto mo for dinner, Gwen? Baked mac and cheese po sana, Ai.
Damihan niyo po ang kiss ha. Masayang tugon nito sa tiyahin bago pumasok ng kwarto. Gwen, are you sure about that? Yes po, Ai. Bakit po? Nakakataba yun. Di ba ayaw mong tumaba? Mamamatay na rin naman ako, Ai. Might as well. Enjoy all the food I want, di ba po? Gwen, nalungkot ang mukha ni Cheryl sa sinabi ng pamangkin. Don't say that. We will get a second option. I'm with you. Baka nagkamali sila doon. There's no harm in getting one, right? Ai, I'm okay with it. Wala po akong plano to play God, and I don't want to give myself false hope. Mas masakit po yun, kaya yun po ang gusto ko. Pwede nyo na rin pong sabihin kay Mami at Daddy. I think they will want to know what's going to be. Gwen, I'm fine, Ai. Tawagin nyo na lamang po ako kapag nakapagluto na po kayo ha. May soft drinks po ba tayo dyan sa rep? Parang masarap pong i-partner sa mainit-init na Bake Mac. Meron po ba? Oo, sige. Check ko kung kompleto ba tayo ng ingredients ha. If not, okay lang ba na sumaglit ako sa 7-Eleven? Sure, Ai. Take your time. Yun lang at tumuloy na ito sa kwarto sa itaas. Gwen, what are you doing? Usal ng tiyahin niya habang tinitignan ng pamangkin papalayo. Ang totoo, parang dinudurog si Gwen. The pain she's feeling right now is probably culmination of all the pains in her life. Hindi niya matanggap na mamamatay na siya. Pero gaya nga ng sabi niya, she can't cheat death. She can throw away all her family's life savings para lamang patunayan na kaya nilang makahanap ng mas magaling na doktor kesa kay Michael Angelo. He's really good at what he's doing. Dahil habang nasa sasakyan sila, ay chinek niya ang internet. Gusto niyang makita if he's really that good as he claimed to be. And he is right. Top tier ang achievement ng batang doktor. At ilan sa mga pasyente nito ay mga prominenteng tao sa bansa. Na-recognize din ito at ang mga akda nito patungkol sa neuroscience. At ilang beses na ring nabigyan ng parangal para sa larangan na ito. Isa lamang ang napagtanto ni Gwen. Matapos ng kanyang intense research sa doktor niya, there was no room for mistake para sa isang Michael Angelo Velasquez. Kaya ang paghingi ng second option ay para na ring pagkikwestiyon sa kredibilidad at galing ng isa sa mga pinakamagaling na doktor. I guess, this is it, Gwen. Lahat ng mga pangarap mo sa buhay, lahat ng mga pagsusumikap mo, akaganin the wind. Ang daya naman ni Lord, halos lumaki na nga akong walang mga magulang sa tabi. Tapos kung kailan malapit na kaming magkasama-sama, saka naman niya ako tataningan ng buhay. May inang sambit ni Gwen habang ibinagsak niya sa malambot na kaba ang pagod na katawan. Naiiyak siya na ewan. Pakaramdam niya tuloy. Pati emotional quotient niya ay naapektuhan gawa ng nalaman niya kanina lamang. Although alam niyang walang kinalaman ang sakit dito, mas gusto niyang isipin na gano'n na nga. Bumalikwas siya at humarap sa salamin sa may vanity corner niya, kung saan may full body mirror. Kawon, sige, iyak mo yan. Deserve mong umiyak, mamamatay ka na. Udyok pa niya sa kanyang sarili. Matagal na rin siyang nakatayo at pinagmamasdan ng sarili. Narinig niyang lumabas muli si Ai Cheryl niya. Ginamit nito ulit ang sasakyan nila. Marahil ay gusto rin itong makapag-isip-isip. O baka mas gusto nito sa labas gawin ang pagtawag sa mga magulang niya para hindi niya yun marinig. Okay, Gwen. What are we going to do now? That you are a graduate and dying? Tanong niya ulit sa sarili. Ano nga bang yung ginagawa ng mga taong malapit ng mamatay bukod sa magkulong sa kwarto at magmukmok? Alam naman ni Gwen kung ano ang dapat niyang gawin. Instead of being miserable and wait for her dying day to come, agad niyang kinuha ang journal niya. Regalo pa yon ng Mami Janet niya sa kanya noong graduation niya sa high school. Bilang paghahanda umano sa buhay na tatahakin niya. Ironic nga, kasi doon nilagay ni Gwen lahat ng mga plano niya sa buhay niya pagkatapos niyang graduate. Siya kasi ang tipo ng tao na kahit may kaya naman financially, ay mas gustong maging tutok sa studies at maging top student. Pagkatapos noon, as a reward for her years of burning the midnight lamp, magta-travel na siya gamit ang sariling ipon dahil mas gratifying ito sa opinion niya.
Nasa bedside lang niya ang journal kung saan naroon ang mga bagay na gusto niyang gawin at ma-achieve bago siya sumabak sa totoong buhay. Let's see. Boy, this one is doable. Tila batang aliw na aliw si Gwen sa sariling sulat kamay. I have 10 items on my checklist. Kung hindi ako nagkakamali, 10 ang pinakamadaling gawin tapos baakyat, 1 being the hardest. Sinabi niya ang plano niya sa Cheryl niya. Kinagabihan habang kumakain sila ng dinner. Wala nang balak pang magpatumpik-tumpik pa si Gwen. Strict at uptight ang niya. At under normal circumstances, ay hindi siya nito papayagan lalo kung hindi ito kasama. What? Gusto mong mag-long drive? Like with a car? Halos matapon sa bibig nito ang pagkain sa sobrang gulat. Yep, but I am not talking the car. I plan to use Dad's big bike. Literal na long ride, Maybe to La Union or Ilocos. Who knows? I just need to be sure na road ready ang motor ni Daddy. Que barbaridad, Gwen. Are you out of your mind? Nakikita mo ba kung gaano kalaki ang big bike na yon sa garahe? Tapos gusto mo pang i-drive? Wala kang lisensya. Madali na lang yan, I can get one. Besides, magaling na akong mag-drive. Tinuruan ako ni Daddy at kasama niya ako kapag nagro-road trip kami. Kaya ko yon. Besides, ito yung number 10 sa list ko. Yung checklist mo? Tapos iangkas mo ko? Kaya ko pong mag-isa. Hindi niyo na po ako kailangang samahan. Hindi na po ako bata, no? Mamamatay nga lang na bata. Biro pa nito na hindi nagustuhan ng tiyahin niya. Gwen, that's not a nice thing to say. Hilakbot na hilakbot ito. Napansin ni Gwen na mugtong-mugtong ang mga mata ng niya. Palatandaan na umiyak ito kanina. Marahil ay nagpunta ito sa chapel, malapit sa kanilang lugar, o nasabi sa mga magulang niya. Alin man dito ang naganap, batid ni Gwen na nasasaktan ng niya. Tumayo siya mula sa kinauupuan para aluin ang itinuturing niyang pangalawang ina. Higit sa kanya at sa mga magulang niya, alam niyang nasasaktan ito para sa kanya. Dahil para kay Cheryl, hindi man siya ang nabuntis at nagduwal kay Gwen, ang pagmamahal niya para rito ay higit pa sa isang magulang. I'm so sorry. No, I'm sorry, Gwen. Hindi mo deserve ito. Napakabait mong bata. I guess we can control what we can, and we cannot have Ito na lamang ang nasabi ni Gwen sa kanyang tiyahin. Kung sasabayan pa niya ang emosyon nito, ay wala ring may dudulot na mabuti ito para sa kanila. Sabi mo nga, the only way is to forward, diba? Sa mga sinabi niyang iyon ay napatitig si Cheryl kay Gwen. Paano mo nagago kung magpakatatag ng ganyan? Hindi ka ba natatakot? Isang ngiti na nagkukubli ng samot-saring emosyon lamang ang ibinigay ni Gwen sa niya. I'm scared, I'm very scared, but I have to be strong for the people I love. Umiling ito sabay ng pagpatak ng masaganang luha mula sa mga mata nito. Hindi ko kaya, Gwen. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Baby kita eh. Ikaw ang baby ko. Shh! I'm still here, May oras pa ako. May oras pa tayo. That's why, all I ask from you is to give me the chance to do what I want to do. Sa mga natitirang panahon ko pa, gusto ko sana na habang hinihintay ko ang kamatayan, proud akong sabihin sa kanya na nagawa ko ang lahat-lahat. Kota na ako kaya ready na ako. Diba, Ang taray lang ng peg, Dito na napatawa si Cheryl. Loka-loka. See? Mas okay pag happy lang tayo. Ewan ko sa'yo. Pikli ng niya habang nagpupunas ng luha. Ang weird mo. O kanina lang sabi mo baby mo ako, tapos biglang weird na ngayon. Ano ba talaga, Tukso niya ulit dito. Kain na tayo. Malamig na gaya ng love life mo ang Bake Mac mo. Sus, akala mo naman may love life din siya. May naalala naman ang kanyang Kasama ba yung magka-love life ka sa listahan mo? Nasa number 1, Nahihiya niyang amin dito. Medyo mahirap kasi kaya siya yung nasa number 1. Baka nga hindi ko magawa Kasi who the hell falls in love in such a short span of time, diba? Walang naging sagot si Cheryl sa pamangkin. Kapag nailagay ito ni Gwen sa listahan nito, isa lamang ang ibig sabihin noon.
Seryoso ito sa bagay na yon. Hindi rin naman siya makakapayag na hindi ma-achieve ni Gwen ang checklist nito. May ideyang namuo sa isipan ni Cheryl. Sana lang ay umayon sa kanyang pagkakataon. I did not expect to see you soon, Miss Kua. Pati ni Michael sa bisita ng klinik niya. May problema ba? Teka, nasan si Gwen? Hello. Good morning, Doc. Wala siya. Hindi napigilang magpanik ng doktor. Wala? Paanong wala? Napahagikik si Sherry. Ang nakitang concern mula sa sadyang doktor ay magandang balita para sa kanya. Madaming manliligaw si Gwen dahil sa bukod sa maganda na ay napakabait pa nito. Athletic rin ito dahil bahagi siya ng Women's Volleyball League ng kanilang university. Ngunit ni isa ay wala itong napusuan sa mga ito. Bukod pa doon ay hindi mahirap na magustuhan ng pamangkin niya. Nagtataray lamang yon, pero mabait talaga ito. Hindi na siya magugulat kung pati ang batang doktor ay makaramdam ng paghanga sa kanyang pamangkin. Pabor yon para sa kanya. Doc, hindi ko lang po kasama si Gwen. Yun lang po ang ibig kong sabihin. Akala ko naman kung ano na. May girlfriend ka na ba, Doc? Po? Are you seeing someone? Are you dating? Or are you married? I don't get it. Para saan ang mga katanungan na ito, Miss Kua? Just call me Cheryl. Napaawang ang bibig ni Michael. Nagtataka siya kung bakit siya sinadya ng siyahin ng pasyente niya at kung bakit ito biglang naging interesado sa kanya. Cheryl, please don't take this the other way. Pero I am not into older women. Ano? Napahagalpak ng tawa si Cheryl sa narinig. Gulat na gulat naman lalo si Michael sa nangyayari. Hinintay niyang matapos sa pagtawa ang babae. Mabuti na lamang at mamaya pa ang rounds niya at ang clinic hours ay hapon pa. You thought I am into you? Oh good Lord, Iho, I'm not into cougar things also. Kaya safe ka. Namula naman si Michael sa pagkapahiya. I thought, well, you thought wrong, but I am not offended. I am glad that you are getting the idea. Excuse me, what do you think of my pamangkin? Kay Gwen? Yes, the one and only. What is the matter? Naguguluhan ako, Miss Cheryl. And I have to work. Magalang niyang taboy rito. Although naiintindihan niya na nasa dark place ito ngayon dahil kay Gwen. Wala sa lugar at anggulo ang pinagtatatanong nito sa kanya. Kung wala po kayong kailangan professionally, I really have to go, ma'am. Sabi mo kahapon, kung may kailangan ako o si Gwen regarding sa kalusugan niya, huwag akong mag-atubiling lumapit sa'yo. Hindi ba tama ako? Napaisip si Michael dahil baka malagay siya sa alanganin kapag nagkataon. Professionally, yes. I need your help. It's about Gwen. She's set on achieving this checklist of hers. Pero ayaw niyang kasama ako, Doc. And I thought na baka pwede mo siyang samahan. I am willing to pay for the inconvenience. I don't want your money, Miss Yua. Nanaig naman ang curiosity ni Michael. Akala niya is spur of the moment lamang ang nadama niyang attraction sa dalaga kahapon. Usually, ay ganoon kasi siya. Mawawala rin ang interes niya kinabukasan. And that's how he knows that the lady is not worth pursuing. Pagising niya kanina, ang unang naalala niya ay ang maamong ngunit palaban na mukha ng dalagang pasyente. Senyales na pumasok na siya sa level 2 ng paghanga. Balak niya sanang hingin sa sekretary niya ang contact number na nasa files nila at kamustahin ito. Ngunit pumapabor talaga ang panahon sa kanya at hindi na kailangang gawin ni Michael yon. Samahan? Yes, gusto niyang mag-long ride gamit ang motor ng daddy niya. Marunong naman siyang mag-drive at akong kukuha na siya ng lisensya ngayon kasi maagang umalis eh. Kaya lang, wala akong tiwala sa mga makakasabahay niya sa daanan. And you think na pwede ako? Of all the people? Nagbabakasakali ako na oo. Wala ba siyang mga kaibigan o nobyo? Buong buhay ni Gwen? Bahay-eskwela lang yan. Siya ang tipo ng babaeng nakaplano na ang buhay. Napahigpi na ito. Ang original friend niya pagkatapos niyang magtapos ay ang mag-travel locally. Tapos doon na sila sa Canada ng parents niya. Pag stable na siya, ay saka pa lamang siya magpo-boyfriend.
Ganong klase ng babae si Gwen. Hindi namin hinihingi sa kanya yon. Malaya siyang nakakagawa ng sarili niyang desisyon dahil may tiwala kami sa kanya. Sarili niyang plano yon. But unfortunately, walang pakialam si Michael sa ibang sinabi ni Sherry. So, wala siyang boyfriend? Never nagka-boyfriend. Anong date po ba? Pahig ka na, Doc. Depende kung anong petsa matatapat. Kunwari ay hindi siya talaga excited. I need to check my schedule kung may surgery ako niyan. Maraming salamat, Doc. Thank me yet. Hindi pa sure. Ito-text kita. But you have to give me a copy of the list. Nangunot ang noon ni Cheryl. Her checklist? Why? You see, may mga bagay din akong gustong gawin. Busy rin ako at maagang nagtatrabaho. Malay mo, pareho kami ng mga trip para naman hindi ako lugi. Sige, no problem. Wala naman talaga siyang surgery in the next 2 weeks. Alam niya yon dahil siya mismo ang gumagawa ng schedule niya. Tapos ibinibigay lamang niya kay Alex na sekretarya niya. Sinabi lang niya yon para hindi naman siya mukhang eager talaga. Bukod pa roon ay totoong nakaka-relate siya kay Gwen. Maaga siyang sumabak sa pagdodoktor. Kaya wala siyang panahon para gawin ang mga bagay na nais na sana niyang magawa dahil kapos sa oras. At imbes na gumala gaya ng mga ibang kakilala niyang doktor na pa-travel-travel lang, mas gusto niyang matulog na lamang kasama ng babaeng flavor of the month niya. Ang fast time niya ay ang pambababae. Ganon pa man, ay hinahanap pa rin ng katawan niya ang tunay na pahinga. Yung babaeng hindi kailangang magubad para lamang madaman niyang may koneksyon sila. Yung babaeng igagalang niya. Yung tatapos sa pagiging babaero niya. Nang i-share niya ang naturang pangyayari kay Val ng mismong hapon, ay gulat na gulat ito. Ano? Why naman like that, my friend? Sinabi ko na sa'yo na tigilan mo na yan. Kung ayaw mong ibigay sa'yo ni Satanas ang satch at corona ng pagkatukso, Michael, mamamatay na si Gwen. Balak mo pang babuyin? That's low. The opportunity was offered to me, Val. Same thing, Mike. Same thing. Come on. Just things once, Val. I swear. Harmless ito. Joyride lang. Hell, I don't even own a bike to start with. Ano? Hindi ka marunong mag-drive? Lalo nanlisik ang mga mata ni Val. And you said yes to her, aunt? Pareho kayong ilusyonada. If Gwen wants to go, dapat pabayaan nyo. She deserves to live her life to the fullest. Wala naman akong sinabing hindi ako marunong, no? Sirato. Ang sabi ko, I don't own one. Kasi matagal na ng huling long ride ko. Napakamot siya ng ulo. Hindi naman ako saraulo, no? Na para umuo na lamang sa long ride na yon nang wala naman akong necessary set of skills. Parang hindi mo naman ako kilala, Bal eh. Basta, bahala ka. Pag nagkandaleche-leche ka, Mike, huwag kang magrereklamo ha. Huwag mong sasabihin sa akin na hindi kita binalaan. Situations like when are not supposed to be played. Sa kabilang banda naman, nagtataka si Gwen kung bakit wala na siyang narinig na objections from her eye Sherry. Mas madalas kasi ay makakarinig mula siya ng 7 last words bago ito pumayag. While it was true that she had the freedom to do whatever she pleases, it's her way of showing respect sa eye niya. Kaya kinukonsider niya ang mga opinion nito bago pa man niya gawin ang isang bagay. Her long ride to La Union was set nang wala siyang naririnig. Nakakuha na rin siya ng lisensya at na-fine-tune na ang big bike ng dati raya niya. She haven't heard anything from her parents yet. Nalalong pinagtataka niya. Mamamatay na siya, pero wala silang pakialam. Mas porsigido tuloy siyang gumala. She just had to make sure na kompleto ang mga medications niya para kung sakaling atakihin siya ng kanyang sakit, ay handang-handa na siya. Kinabukasan ng madaling araw, it's her long ride day. Lumabas na si Gwen ng kwarto niya para mapainitan na ang makina ng motor. Bala kasi niyang umalis ng maaga at makita ang sunrise. Narinig niyang may tao sa kusina kasama ang ay niya. Ay, is that you? Hindi siya sigurado pero bukas naman ang ilaw sa buong bahay. Kaya't imposibleng masamang loob ang pumasok. Ay, I'm here, Gwen. Sigaw ni Cheryl mula sa kusina. God, akala ko I was just hearing things. Ikaw na naman? Gulat na gulat si Gwen sa nadatnan. What are you doing here?
Ngumiti si Michael at itinaas ang tasa ng kape sa kanya. Morning! What are you? Free? Gwen, lapitan siya ng ayi niya para dalhin sa sulok at mapaliwanag dito kung ano ang nangyari. Usap tayo sa Glenn? Oo, ayi. Because I don't know what the hell is happening to this house. Nang makahanap sila ng pwesto sa sulok ng malawak na kusina, saka lamang binitawan ni Cheryl si Gwen na hindi maipinta ang pagmumukha sa pinaghalong inis at pagdududa kung bakit naroon ang batang doktor. Ay, dito pa siya natulog? Kailan ka pa nahilig sa mga kiddie meal? Is my age tapos ginawa mo? Ayaw mo ba kay Dean Alonso? Dahil bata na ang pet mo ngayon? Napalo siya ng giant dahil sa mga pinagsasabi niya. Hoy, okay ka na naman. Hindi ko jowa yan, no? Kakarating lang rin niya. Kaya nandito yan. Kasi pinakiusapan ko na samahan ka sa pag-long ride mo. Sa akin nakakabahan kasi ako na baka may mangyari sa'yo. Dahil ayaw mo naman akong isama. Sakto naman, Trisha, kaya yan. Diba? Hindi lang nurse ang na-provide ko. Literal na doktor talaga. Hindi makapaniwala si Gwen sa narinig. Ay, why? I understand and appreciate your concern. But you have to see where I'm coming from also. Mamaya may issue pa ako sa kanya. Yung mga ganyang itsura, may jowa yan. Tapos aawayin ako. Eskandaluhin tayo. Ayoko ng Ai. Mamamatay na nga lang ako eh. Tapos may issue pa. Naku, nakakadiri kaya yun. Nanginig pa siya kunwari to get her point across the board. Gusto kong mamatay na malinis ang reputasyon ko, Ai. Wala pa nga akong jowa, naging kabit na ako agad. Alam mo yun? Huwag ka nang magalit sa Ai mo. Singit ni Michael na kanina pa pala nasa likod nila at ito ay nakikinig. Hey, bakit ka nakikinig sa usapan namin? Hirap niya rito. For your information, Miss Gwen, tahimik na tahimik ang paligid oh. Napakalakas ng boses mo. Dinig na dinig ko kaya, word for word. Napalunok na lamang si Gwen. Word for word? Yes. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ako nagpumilit na makasama ka. Your aunt came to ask me if it was okay for you to drive a long way. And I said it was alright. As long as may kasama ka, in case an emergency happens. Casual nitong paliwanag. You volunteered? Mahinang tanong ni Gwen. Why on earth would you do that? It's been a while since I had the time and opportunity to do so. Also, I am a man of my word, Gwen. May pangako ko sa ayi mo na I will help at the best that I could. And here we are. And to set the record straight, wala akong girlfriend at hindi ka matatawag na kabet. Let me get this straight. Frank ang tanong ni Gwen. Sinasamahan mo ba lahat ng pasyente mong mamamatay na sa mga lakad nila? Napangiti naman si Michael at lalo itong pumogi. Pero pinigilan ni Gwen ang sarili. Gusto muna niyang marinig ang sagot nito sa tanong niya. No. Then why? Ang mga pasyente ko ay mga big shots sa bansa. May mga sarili silang expert nurses and caregivers. Tinitigan siya nito ng mataman. Para bang may hinahanap sa mga mata niya. Unang bumitaw si Gwen. Sabihin na lang natin na I'm doing this kasi gusto ko at hindi sila maganda gaya mo. What? Pusal ni Gwen. Wala. Sumimangot si Michael. Tita, pwede po bang gumamit ng banyo? Sure, nasa lab lang, right after ng living area. Nang makasiguro si Sherry na wala na ang doktor, ay kinurot nito ang pamangkin sa sini. Para-paraan ka rin no? Narinig mo naman yon? Gusto mo lang kiligin? Toks pa nito. Ay, hindi ko talaga narinig. Narinig niya pero hindi pa rin siya dapat kiligin. Maaari kasing naawa lang ang doktor sa kanya. Kaya ganoon na lamang ito kabait sa kanya. Sa lahat pa naman ng ayaw ni Gwen, ay ang makaramdam ng awa galing sa ibang tao. Mula pagkabata ay awang-awa na siya sa kanyang sarili. Kapag nakakita ng mga pamilyang magkakasama, dinala niya ang ugaling iyon hanggang sa paglaki. Lalo na ngayon na may taning na ang buhay niya. The last thing that she wanted was to get hurt. Mukhang wala na siyang magagawa dahil ready na ang doktor. May dala rin itong big bite at impress siya sa taste nito. Ang buong akala kasi niya ay pang-opisina at pang-ospital lamang ito. Malayong malayo ang get-up nito ngayon solely niyang naalala. Rider na rider ang peg nito.
At aminin man o hindi ni Gwen, ay malakas talaga ang appeal nito. Well, what do you think of my bike? Not bad. Wait, naisip ko lang. Paano kung bigla na lamang sumakit ang ulo ni Gwen, tapos hindi niya na kayang mag-drive? What if lang ha? What if mag-share na lang kaya kayo ng motor para safer? Suwestyon ni Cheryl. Alam mo tita, naisip ko rin yan eh. Mahirap pa namang mag-iwan ng motor na unattended sa highway these days. Segunda naman ni Michael. Pakaramdam tuloy ni Gwen ay may unspoken agreement ang dalawang ito. Kailan lang nagkakilala ng personal ang ay niya at si Doc Michael. Pero kung tratuhin nito ang doktor, ay parang matagal na silang close. Grabe ang confidence ni Cheryl sa lalaking ito at ipinagkatiwala siya rito. May point din naman sila kaya pumayag siya. Pero magsasalit-salitan sila ng pagdadrive at big bike ni Gwen ang dadali nila. Nakapagpaalam na sila kay Cheryl. Si Michael ang nagmamaneho until makalabas sila ng Maynila dahil mas gamay niya ang pasikot-sikot. Bago pa sila umalis, ay kinuwanan pa sila ng picture ni Cheryl. Naiiyak na naman ito at ayaw ni Gwen na makitang tumutulo ang luha ng ina-inahan niya. Let's go, kumapit ka ha. Nakahawak na ako, Doc. Hindi ganyan. Nakaangkas ka na ba noon? Oo naman, sa daddy ko. Bakit, Doc? Kaya pala. Anong kaya pala? Hinina nito ang dalawang kamay niya at punesto sa bewang nito. Bagya siyang nahila nito. Dahilan para lumapat ang katawan niya sa likod ni Michael. Ganito dapat para safe. Nakalabas na sila ng Manila. Kaya niyaya niyang mag-swap na sila ni Michael. Noong una ay medyo alanganin pa siyang umangkas at yumakap dito. Pero eventually ay naging komportable na rin naman siya. Pumara sila sa mga food stall sa area ng Balagtas. Nakakita si Gwen ng mga iba't ibang uri ng kakanin. Hindi siya pinapakain ng ayi niya ng mga binibili lang sa kanto kasi unhygienic daw ang mga iyon. Agad na bumaba si Gwen sa motor at para bang batang excited. Hoy, ang galing oh! Gusto ko talagang makatikim ng mga binibenta sa mga kalye-kalye lang. Pwede bang tumigil muna tayo para kumain? They look so good. You don't have to eat, knowing that you're probably hermophobe. Ako lang ha, number 9 ito sa checklist ko ng mga gusto kong gawin eh. Teka, bakit ikaw lang ang kakain? Siyempre doktor ka, for sure ayaw mo ng mga ganito. Sino nagsabi sa'yo? Bumaba rin si Michael at nilapitan ng tendera para bumili ng sumay at kinain ito sa harapan mismo ni Gwen. I'm human, just like you, and bago ako naging doktor, naman ako ng kalye, Gwen. Muli na namang napatitig si Gwen sa mukha ng kasama. Kung hindi lang siguro siya mamamatay, ay baka tuluyan na siyang ma-attract dito. Pinandilatan niya na lamang ito at ipinagpatuloy ang pagkain sa masarap na kakanin. Nahalatang bagong luto na pinartner na nila ng malamig na soft drinks. Bago sila umalis ay nagpasalamat sila sa tendera. Ingat po kayo. Nakakatuwa na makakita ng mag-asawang nagro-road trip. Sabi pa nito, Nako hindi po kami mag-asawa. Amanang, pagpasensyaan niyo na po ang misis ko ha, at may toyo po kasi. Magalang na sagot ni Michael. Napakasarap po ng kakanin nyo. Nakatanggap tuloy siya ng sandamukal na kurot galing kay Gwen nang makalayo na sila sa matanda at pabalik na sila sa motor. Bakit mo sinabing asawa mo ako? Siyempre, mahirap kaya mag-explain na road trip lang tong gagawin natin. Kita mo nga pagkasabi kong asawa kita, ayun, tapos ang usapan. Ewan ko sa'yo, Michael. Para kay Michael, ilang oras pa lamang silang magkasama ng babae, pero sa bawat minuto na lumilipas, ay lalo niya itong nakikilala. She had to be tough dahil wala siyang parents na kasama growing up at ayaw niyang maging burden sa ibang tao. Kahit naman hindi siya isang burden. Nakakaloko man kung iisipin, pero hindi akalain ni Michael na darating siya sa puntong alam niyang gusto niya ang babae kahit na nakilala niya ito recently lamang. At mas nauna niyang nakilala ang mga medical records nito kaysa sa personal. Hindi siya nagsisisi na pumayag siya sa gusto ni Aisha. Sigurado siya roon. Isa pa, kabisado niyang nasa listahan ni Gwen at as much as possible ay gusto sana niyang magawa ang lahat ng iyon in a span of days. Pero alam niyang kailangan niyang maibalik ang dalaga sa Manila dahil parating na ang mga magulang nito. Ang alam lamang niya ay pipilitin niyang magawa ang ipapas sa mga nasa listahan nito
sa abot ng kanyang makakaya. Ikaw naman ang mag-drive, sabi ni Gwen kay Michael. Ha? Bakit? Mas gusto kasi niyang nakaangkas lamang siya kay Gwen dahil sa libreng yakap. Mukhang feeling blessed ka na kasi dyan sa likod ko eh. Ang higpit kaya ng pagkakayakap mo sa akin. Hindi Siyempre mas okay na yung safe tayo. Napansin ni Gwen na maghahapon na pala. At nakatigil sila sa isang malawak na kaparangan. Napaka-presko ng hangin at maganda ang panahon. Parang nakisama rin ito sa trip niya. May mga ligaw na bulaklak sa hindi kalayuan at gusto niya sanang kunan ng larawan ng mga ito. Mike, kunan mo ko ng pictures doon. Yung nakahiga ako sa damo. Background yung mga wildflowers pang IG lang. Sige, natuwa naman si Michael dahil hindi na Doc ang tawag sa kanya ng dalaga. Itinabi niya ang motor para makababa nito. Gwen, teka lang wala bang ahas? Wala, saka nag-migrate na ang mga ahas sa syudad. Yung iba nga ay kaibigan pa eh. Natatawang rason ito sa kanya. May sense of humor naman pala siya. Akala ko taray lang ang alam nito. Ito ang naisip ni Michael. Teka, sakto maraming paru-paro. Ito yung number 8 sa checklist ni Gwen. Pag sinuswerte ka nga naman parang dalawang matatanggas sa checklist na yun Ang number 7 ay to receive flowers out of nowhere. Ano na? Picturean mo na ako, Mike. Napansin na nito ang mga paru-paro dahil sinadya ni Michael na bulabugi ng mga ito gamit ang kanyang paa para makita ni Gwen. Uy, butterflies! Ang ganda! Feeling ko tuloy fairy ako. Kunan mo ako dali. Oo na! Ang bagal naman kasi. Yamot nitong reklamo. Ngunit hindi na nito naituloy pa ang sasabi. Dahil saktong paglingon niya, ay inabot sa kanya ang kumpol ng wildflowers ni Michael. Ano to? Bulaklak? Oo, alam ko. I mean, para saan to? Buhay pa ako, no? Sus, nilagay niya sa kamay ng dalaga ang mga bulaklak. Ay na, hawakan mo na lang. You're welcome. Ang hirap mo namang pasahin. Maraming salamat dito Alam mo bang natupad ang 3 sa checklist ko in just one day? Oh, may checklist ka? Bang-mangang tanong ni Michael sa dalaga. Kunwari hindi niya alam, kahit na nasa ulo na niya ang listahan na tinutukoy nito. Para saan yun? Napatingala si Gwen. Napakasarap ng hangin na malayo sa polusyon at ingay ng Manila. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya ba sa kasama niya ang patungkol sa misyon niyang mapulbil ang checklist niya bago pa siya manghina at tuluyang gabihin ng karamdaman na meron siya. Habang nakapikit ang dalaga at ninanamnam ang preskong hangin na pumupuno sa baga niya, ay nagpapiesta naman ang mga mata ni Michael sa sobrang kapayapaan ng mukha ng dalaga. Nakaramdam siya ng bigat sa kalooban for being bearer of bad news dito. Kung may kapangyarihan lamang siya to turn back time, ay gagawin niya yon. Gwen looked like the rest that he needed from this busy life. Siya lamang ang babaeng tinignan niya ng matagal na walang halong mali siya at alam niyang that is not brought by her terminal disease. Hindi awa ang nararamdaman niya para rito. Gusto niyang makasama si Gwen as she faced her battles and be a part of her life. Crazy as it seems, tinamaan niya ang binata sa pasyente niya. May dumi pa ang mukha ko? Ha? Narealize niyang sobrang focus niyang pagmasdan nito, kaya hindi niya namalayan na nakita ito ni Gwen. Kanina ka pa kasi nakatingin. Oo, meron sa bandang ilong. Lumapit siya para tanggalin ito. Tila nanigas si Gwen sa kinatatayuan habang pinahid niya ng napakabanayad ang dulo ng ilong nito gamit ang panyo niya. Ayan, wala na. Mukha kang pusa. Magandang pusa. Mula sa likod ni Gwen ay makikita ang pagbaba ng araw. Ito ang number 6 sa checklist ng dalaga. Sa loob lamang ng isang araw ay 4 na kaagad ang checklist nito ang natupad sa kanya. Hindi niya tuloy alam kung matutuwa siya o ano. Kapag kasi maagang natapos ang checklist niya, ay baka sabihin ng siya nito na nagawa na niya ang parte niya at hindi na siya kailangan. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin ba ito o hindi. Naaninag pa rin ang kagustuhan niyang mapasaya ito. Gwen, look behind you. OMG, sunset. Another one to tick off the checklist. Naiyak ito bigla. Hey, what's wrong? Nag-alala kaagad si Michael
Umandar ka agad ang doctor instinct nito. May masakit ba? Wala. Naiyak ako kasi bakit parang maganda ng mga nangyayari sa akin. Hindi na ba ako aabot ng 1 year? On instinct, niyakap niya si Gwen habang papalubog na ang araw. Michael allowed himself to be human once again. Gwen is his redemption. Sigurado siya doon. Yun nga lang, anumang oras ay maaari siyang bawiin. Kabisado niya ang mga sakit na gaya ng kay Gwen. Traidor at walang warning, kumitil ng buhay. Napatingala rin siya at nagdasal. Sa unang pagkakataon ulit, matapos ang mahabang panahon, ay nagawa niyang magdasal. Lord, wag muna please. Dahil sa ibinili ni Cheryl na wag silang magbabiyahe ng gabi, ay napagpa siya ng dalawa na mag-check-in na lamang sa isang travel inn. Umulan na rin kasi ng pagkalakas-lakas at mukhang walang balak na humupa anytime. Sir, isa na lamang po ang kwartong available. Mag-share na lamang po kayo. Suggestion pa ng receptionist sa kanila. Hindi pwede. Tutol ni Gwen. We will take it. Ito po ang susi. Dadalhin ko na lamang po ang tall rice nyo doon. 1-2 po per night po. Here. Nagabot ng 1.5 si Michael. Keep the change. Siya nga pala. May pagkain ba kayo rito? Naku, wala na po ang cook namin eh. May tindahan naman po kami. Pwede nyo naman pong pagtsagaan. Kesa naman po magutom kayo mag-asawa. Pansit canton at itlog. Saka beer po kung gusto nyo. Beer. Sige. Tuwang-tuwa si Gwen. Pumaling ito kay Michael. Alam mo ba? Nasa checklist ko rin ang maglasi. Natawa naman ang receptionist sa narinig. Isang packet para mahaba-haba ang laban. Pinandilatan ni Michael ang receptionist. Wala siyang plano to take advantage of Gwen. Alam niyang naka-checklist nga ito at aware siya na mababa ang tolerance nito dahil hindi pa nakakatikim ng alak. Kung tarantado siyang tao at kung hindi siya concerned sa babaeng ito, ay baka manyakin niya na ito pero wala siyang maramdamang ganoon. Ayaw niyang mag-inom ito para lamang mapulpil nito ang checklist niya. Kinabukasan ay dinala niya si Gwen sa isang hidden spring. Ginupol niya ang buong gabi para makahanap ng hidden springs area. Ito kasi ang number 4 sa listahan niya. Hindi siya naligo. Pinagbasdan lamang niya ang babae habang alita-aliw sa kapiligiran. Ilang oras din itong nagtampisaw. Tinabihan nito si Michael na nakatulog na dahil sa pagod sa pagdadrive. Maya-maya ay nagising ito. Tapos ka na bang mag-feeling serena? Thank you, Mike ha. Mamamatay na siguro akong kontento. Mahirap kasi ang top 3 ng checklist ko. Ano ba kasi ang number 3? Ang makitang masaya si Ai with Alonso. I know she loves him, but she wasn't given the opportunity to live her life because of me. Alam mong out of control mo ang emotions ng ibang tao, right? You can't make them feel anything or do anything just because you are dying. Sorry, but that's how it is, Gwen. You have to let life run. It's natural course. Kung para sila sa isa't isa, para sila sa isa't isa. Love comes when you least expect it. Ikaw, Mike, sabi mo single ka. Bakit wala pa? Hindi mo sure, baka nga dumating na eh. Makahulog ang sagot niya sa tanong nito. Ano nga pala yung number 2? Nagkibit balikat si Gwen. To be with my parents. That sound doable. Nye, niha-iniho nga eh, wala eh. I'm sure naman na nasabi na ni Ai sa kanila. Pinabaliwala lang nila. Siguro hindi talaga nila ako mahal. Iniwan nga nila ako kay Ai eh. Kahit na okay na yung kabuhayan namin, wala ni isang nagpermi sa Pilipinas to be with me. Malungkot niyang kwento rito. Nawala na lahat ng self-preservation niya with me. Pakaramdam ni Gwen ay close na sila. Eh ano naman yung number 1? Nakakahiya. Namula naman ito. Nakapagkwento ka na nga tapos nagsuka ka pa kagabi. Ako pang naglinis ng suka mo. Tapos may hiya ka sa akin ngayon. Tumingin sa malayo si Gwen. Gusto kong ma-in love, Mike. I look forward to it. Gusto ko kasi kung sino man siya, he will be the first and last. Madali naman yun eh. Madali your face. Walang hindi magkakagusto sa'yo, Gwen. Dahil mabait ka, maganda, at alam kong mabuti kang tao. Kaso natatakot ako, Mike. Paano ko sasabihin sa taong makakarelasyon ko na limited offer lang ako? I mean, that's unfair. Paano kung mahal na mahal ko na? Diba parang double bill yun on my part?
Maya-maya ay bigla na lamang may nag-ring. Phone ko yun ah. Wait lang ah. Hinanap ni Gwen ang phone niya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang number ng Ai niya. Si Ai. I hope she's okay. Hello Ai. Kamusta po? Okay naman po kami ni Mike. Nasa boundary na po kami ng Ilocos. Po? Talaga po? Nasa bahay na sila? Sige po. Sasabihin ko po kay Mike. Malungkot na ibinalik ni Gwen ang kanyang phone sa bag niya matapos silang mag-usap ng chai. Okay lang ba si tita? Oo, she's fine. Bakit naman parang ang lungkot ng mukha mo? My parents are home and they want to see me. Totoo? Pero bakit malungkot ka? I'm not sure. I enjoy your company, Mike. I've never felt this kind of happiness at ayaw ko sanang matapos ito pagbalik natin ng Manila. You will be back in your life and I will be back in mine. Hihintayin ko na lamang kung kailan ako mamamatay. Hinawakan ni Michael ang kamay ni Gwen. What if hindi ko yun gawin? Ang alin? Ang bumalik sa dati kong buhay. What if ayaw ko nang maging doktor mo lang? Hindi ko maintindihan. Gwen, I like you. This might sound crazy given the time that we've been together. Pero yun ang alam ko. Please don't assume na naaawa lamang ako sa'yo. I am not. In fact, bilib na bilib ako kung paano mo dalhin ang pinagdaraanan mo ngayon. Hindi ko pa sigurado noong una, pero kagabi, noong lasing ka, ay walang pumasok na kademonyohan sa utak ko. Alam kong ikaw na ang babaeng hinintay ko, ang magpapabalik sa akin sa tamang daan. I am a playboy, Gwen. I hurt women. That's what I do. But you change all that. I want to protect you. But I'm dying. Sabi mo nga, you want to make the best out of it, di ba? Oo. Then let's go home. We will tell your parents that you already have a probationary boyfriend who will moonlight as your doctor. Yaya nito sa kanya. Naabot tenga ang ngiti. Mike, is this not a joke? Sana alam mong ayaw kong masa. Look at me. Tinaas nito ang mukha niya para salubungin ang mga mata niya. Ito ba ang mukha ng nagbibiro? Kakatayin ako ng ayi mo. Pag niloko kita, hindi ko man mapulpil yung checklist mo. At least, ako yung number 2 doon. Mike, ganito na lang. Gusto mo ba ako o hindi? Gusto pero... Pag gusto lang. Wala nang pero-pero, Gwen. Ako kasi, sure ako na gusto kita. I am ready to be by your side. Dapat sure ka rin. First time kong magkaka-girlfriend, tapos hindi pa sure sa akin. Medyo nagtatampo na ito. Teka, sabi mo playboy ka? Oo, pero hindi ko naman sila naging girlfriend. So, ako ang una? Oo, but I won't be your last. Nalungkot na naman si Gwen nang maisip ito. Hey, cheer up. We have a year, and hindi yun ang importante. Umalis si Gwen ng Manila na single. Pagbalik niya, ay masaya siya at may nobyo na siya. Ganon na rin si Michael. Kinagwan sila dumiretso dahil mapilit si Michael. Isang masaya at nakakaiyak na muling pagkikita yon para kay Gwen at sa mga magulang niya. Kaya pala hindi muna sila nakikipag-usap kay Gwen ay sinisigurado muna nilang may maganda silang balita sa anak. Hindi na sila aalis pa. They will stay in the Philippines for good. Labis itong kinagalak ng dalaga. Who is this fine man with you, anak? Tanong na Ryan sa anak nang mapansin si Michael sa sulok. Si Michael Angelo po. Doktor ko po. Hello po. Boyfriend niya po ako. Singit ni Michael at nag-bless sa mami at daddy ni Gwen. It's a pleasure to meet you po, ma'am and sir. Nagulat ang mga ito pero kilala nila ang anak nila. Hindi ito papasok sa isang relasyon na alam niyang masasaktan siya. Malaki na rin si Gwen. At ganitong may taning ang buhay nito ay wala silang ibang gusto kung hindi ang maging maligaya ito. Si Ai Cheryl ang pinakamasaya sa kinalabasan ng pangyayari. Somehow, nakakasigurado siyang ang natitirang panahon ni Gwen kasama nila ay punong-puno ng pagmamahal. Inamin rin niya sa pamangkin na nabigay niya ang checklist kay Mike para masigurong magagawa niya ang mga ito. Sorry baby, alam kong pandaraya yon. Hey, thank you for making it happen. Mike and I will be forever grateful. Ang saya palang magkajowa, Ai. Try mo kaya? Yan ka na naman eh. Hayaan mo na ako. Kusang darating yan. Tingnan mo nga ikaw at si Mike.
Sinong mag-aakala na magiging jowa mo yung tinatawag mong bingi at maganda? Kung mamatay man ako ay, I have no regrets. Tinabihan ni Mike ang nobya. Nako, nagdadrama na naman ba ay? Islang katapat nito eh. Kung dati, ay matapang na hinaharap ni Gwen ang katotohanang hindi na siya magtatagal sa mundo. Ngayon ay may ngiti na rin siyang hinihintay ang araw na susunduin na siya ni kamatayan. Knowing that she's surrounded by love.